Sa liblib na baryo ng San Julian sa gitna ng Samar, may isang binatang kilala sa pagiging masipag, matalino at madiskarte sa buhay. Siya si Dario, 23 taong gulang, ulila sa ama't ina, at lumaki sa pangangalaga ng kanyang matandang lola. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit sa murang edad pa lamang ay natuto na siyang gumawa ng mga kagamitang yari sa kawayan, basket, duyan at mga palamuting tinatangkilik ng mga taga-baryo at pati na rin ng mga turista. Hindi marangya ang kanyang buhay, ngunit hindi rin siya nagutom. Tuwing umaga, pumupunta siya sa gubat upang kumuha ng mga materyales, kawayan, ratan at mga ligaw na hibla ng abaka. May sarili siyang lugar sa likod ng kanilang maliit na kubo kung saan siya tumatahi ng basket at naghahabi ng duyan habang tumutugtog ng lumang radyo. Hindi naglaon, kumalat sa buong baryo ang kanyang galing sa paggawa. May ilang bumibili at kumukuhang taga-syudad para sa negosyo. Ngunit hindi pera ang pangunahing dahilan kung bakit nagpupursige si Dario. Ayon sa kanyang lola, ang tunay na yaman ng tao ay nasa kanyang mga kamay. Kung marunong kang gumawa, hindi ka kailanman magugutom. Isang araw ng Miyerkules, bago pa man sumikat ang araw, nagtungo si Dario sa malalim na bahagi ng kagubatan. Doon raw kasi matatagpuan ang pinakamatibay na uri ng kawayan na kanyang kailangang gamitin para sa espesyal na duyan na inorder ng isang kliyente mula Tacloban. Habang hinahanap ang kawayan, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may malamig na hangin na dumaan at may halimuyak ng bulaklak na hindi niya matukoy. Napatingin siya sa isang bahagi ng gubat kung saan may maliit na punso. Doon, may isang puting liwanag na tila umiikot-ikot sa itaas ng damuhan. Bakit parang may nagsisiga doon? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya at laking gulat niya nang makitang may maliit na nilalang na nakaupo sa ibabaw ng punso. Mga isang dangkalang taas, suot ang berdeng sombrero at may suot na damit na parang gawa sa mga dahon. May dalang tungkod at may mahabang puting balbas. Napaatras si Dario. Duwende ba ito? Ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita ang nilalang. Huwag kang matakot, binatang masipag. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nanigas si Dario sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o kakausapin ang maliit na nilalang. Ako po'y wala pong masamang balak. Naghahanap lang po ako ng kawayan. Ngumiti ang duwende. Alam ko, kaya nga ako nagpakita sa'yo. Gusto kong tumulong. Napakunot ang noo ni Dario. Tumulong? Sa akin po? Tumango ang duwende. Marami kang kabutihang ginagawa. Hindi mo hinahayaang mabulok ang talino mo kahit hindi ka nakapagtapos. Iyan ang hanap naming mga duwende. Yung taong hindi sakim sa kapangyarihan, kundi masaya sa simpleng pamumuhay. Hindi pa rin makapaniwala si Dario. Bakit mo po ako tinutulungan? Sumeryoso ang duwende. Dahil sa darating na mga araw, may pagsubok kang kakaharapin. Isang bagay na susubok sa iyong puso, hindi lang sa iyong talino. At nais kong ibigay sa iyo ang isang biyayang makakatulong. Mula sa kanyang maliit na bag, kinuha ng duwende ang isang maliit na batong kulay dilaw. Ito ang mutya ng gubat. Sa kamay ng mabuting tao, nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas ng katawan. Ngunit sa kamay ng tuso, wala itong silbi. Isang beses lamang ito pwedeng gamitin sa bawat buwan. Napatingin si Dario sa mutya. Paano ko po ito gagamitin? Hawak mo lang kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya. Sasabihin nito sa iyo ang tamang gawin. Ngunit tandaan mo, hindi ito kapalit ng iyong sariling diskarte. Gabay lamang ito. Tahimik na kinuha ni Dario ang mutya. At sa kanyang palad ay biglang uminit ito ng bahagya, parang may buhay. Nang tumingin siya ulit sa punso,
Wala na ang duwende. Lola, bulong niya. Totoo nga ang mga kwento mo. Nang makabalik si Dario sa kanilang bahay, dala ang pinakamagagandang kawayan na nakita niya sa buong buhay niya, ay agad niyang sinimulan ang paggawa ng duyan. Ngunit hindi niya alam, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Mga matang naiinggit at nagtataka kung paano siya laging may bagong diskarte. At sa likod ng kagubatan, may nilalang din palang hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. At doon magsisimula ang mas malalim na kwento ng galing, kabutihan at mahika. Hindi nagtagal, natapos ni Dario ang duyan na umani ng papuri mula sa kanyang kliyente. Kulay ginto ang hibla ng abaka na ginamit niya at mas matibay pa raw ito kaysa sa mga produkto mula sa lungsod. 1 linggo pa lang ang lumilipas mula nang makuha niya ang mutya ng gubat. Ngunit tila ba may kakaibang ginhawa at linaw sa kanyang isip sa tuwing ginagamit niya ito bilang inspirasyon. Dumami ang order sa kanya. Naging usap-usapan si Dario sa mga karatig baryo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagkumbaba. Habang abala si Dario sa paggawa ng isang basket isang hapon, biglang dumating si Mang Kaloy, isang matandang mangingisda na minsang naging malapit sa kanyang ama. Dario, wika ni Mang Kaloy habang nakaupo sa silyang kawayan, narinig ko ang tungkol sa duyan mo. Kumalat na ang balita sa kabilang bayan, pero ingat ka. Bakit po, Mang Kaloy? Tanong ni Dario habang patuloy sa paghahabi. Lumingalinga si Mang Kaloy bago bumulong. May mga tao rito na hindi natutuwa sa swerte mo. Lalo na't hindi mo raw pinaghirapan kuno ang kasikatan mo. Sabi nila, may nakatulong daw sa iyo na hindi mo sinasabi. Napahinto si Dario. Hindi ko po intensyon na may inggitin. Ginagawa ko lang naman ang kaya ko. Alam ko, hiho, sagot ng matanda. Pero may mga nilalang sa kagubatan na mainggitin din. Hindi lang tao. Minsan, ang tulong na galing sa kabutihan, pinagseselosan ng mga makapangyarihang nilalang na nais mapanatili ang kaguluhan. Kaya't ingat ka sa paggamit ng anumang ibinigay sa iyo ng duwende. Nagulat si Dario. Alam niyo po ang tungkol sa duwende? Ngumiti si Mang Kaloy. Ang iyong ama, isa rin siyang tinulungan ng duwende noon. At tulad mo, naging masagana ang kanyang ani. Pero isang pagkakamali lang ang nagawa niya. Ipinagkalat niya ang tungkol sa mutya. At nang malaman iyon ng ibang nilalang, pinuntirya siya. Napayuko si Dario. Hindi ko naman balak ipagmayabang. Hinawakan siya ni Mang Kaloy sa balikat. Tiwala ako sa iyo, anak. Pero matuto ka sa nakaraan. Huwag kang laging bukas sa lahat ng tao. Yung iba, hindi lahat masaya sa kasaganahan mo. Kinagabihan, habang hawak ni Dario ang mutya ng gubat sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ba may narinig siyang tinig sa hangin. Hindi lahat ng matang nakangiti, kaibigan. May matang nagbabalat kayo. Napalingon si Dario. Wala namang tao. Ngunit nanindig ang balahibo niya. Inilagay niya agad ang mutya sa kanyang supot na yantok at nilagay sa pinakatagong bahagi ng kanilang kubo. Samantala, sa kabilang panig ng gubat, sa ilalim ng isang malagong balete, may isang engkantong nilalang na galit na galit. Ilang taon na akong nakatira sa gubat na ito. Ako ang dapat pinupuri, hindi ang isang hamak na binata. Sigaw ng engkanto habang ang paligid ay biglang umitim. Kung siya'y binigyan ng biyaya, guguluhin ko ang kanyang kapalaran. Sisirain ko ang kanyang pangalan. At sa huli, ako ang magiging hari ng kagubatang ito. Mula nang babalaan ni Mang Kaloy si Dario, naging mas maingat na siya sa lahat ng kanyang kilos. Inililihim niya na ang tungkol sa mutya ng gubat at kung paano siya ginagabayan ng isang mabuting duwende. Pero kahit gaano pa siya kaingat, hindi niya maikakaila ang mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Una,
may mga gumugulong na basket sa kanyang silong kahit walang hangin. Pangalawa, tuwing gabi, naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa bubong ng kanyang bahay. Parang may mga paa pero wala namang tao. At ikatlo, isang gabi habang siya ay nasa ilalim ng buwan at gumagawa ng panibagong disenyo ng duyan, may nakita siyang anino sa gilid ng gubat. Hindi ito karaniwang tao. Ang aninong iyon ay may hubog ng tao, ngunit may mahahabang daliri, nakakulubot ang balat at tila may usok na bumabalot sa katawan nito. Nakatingin lamang ito kay Dario, hindi gumagalaw, ngunit damang-dama niya ang matinding bigat ng presensya nito. Parang sinasakal siya kahit hindi man ito lumalapit. Agad niyang nilabas ang mutya ng gubat. Pagkakapit niya rito, isang malamig na simoy ng hangin ang umikot sa paligid at tila umurong ang anino pabalik sa kakahuyan. Hindi ito sapat. Bulong ni Dario sa sarili. May masamang nilalang na nagmamasid. Kinaumagahan, dinalaw niya si Mang Kaloy upang ikwento ang nakita. Malinaw na hindi na tao ang gumugulo sa iyo, sagot ng matanda habang naglalaga ng halamang gamot. May mga engkanto sa gubat na naiinggit kapag may isang taong piniling tulungan ng kapwa nila nilalang. At sa kaso mo, may isang engkantong matagal nang gustong angkinin ang mutya ng gubat. Hindi siya mabuti. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Dario. May isang paraan, sagot ni Mang Kaloy. Kailangan mong makipagkita muli sa duwendeng tumulong sa iyo. Siya lamang ang makapagsasabi kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo sa isang mas malakas na nilalang. Ngunit mag-ingat ka. Bago ka makarating sa kinaroroonan niya, tatahakin mo ang landas na hindi basta-bastang nilalakaran ng tao. At doon, marami ang naghihintay na magpaligaw sa iyo. Handa si Dario. Nais niyang protektahan hindi lang ang sarili, kundi pati ang mutyang kay tagal niyang pinangarap, ang kaligtasan at kapayapaang hatid ng kanyang marangal na trabaho. Bago lumubog ang araw, dinala niya ang mutya ng gubat sa kanyang dibdib. Itinali ito ng sinulid na abaka at tinungo ang kagubatang may siksik at madilim na sulok kung saan una siyang nagtagpo ng duwende. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nag-iisa. Sa bawat yapak niya, may isa pang yapak sa likod niya. Mabagal, mabigat, at malamig. Sa pusod ng kagubatan, tahimik ang paligid ngunit puno ng tensyon. Ang bawat dahon ay tila nagbubulong at ang mga sanga ng puno'y gumagalaw kahit walang ihip ng hangin. Nasa kalagitnaan na si Dario ng daan patungo sa maliit na kuweba kung saan una siyang nakausap ng mabuting duwende nang bigla siyang tumigil. Narinig niyang muli ang yabag, yung isa pang hakbang na sumasabay sa kanya mula pa kanina. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pero nang sumulyap siya sa gilid ng kanyang mata, nakita niya sa malayo ang isang nilalang na nakasuot ng kulay abong kasuotan, may mukhang walang mata at lumulutang. Hindi ito naglalakad, bagkus ay dahan-dahang sumusunod na parang usok na may isip. Agad na inilabas ni Dario ang mutya ng gubat at itinapat ito sa nilalang. Bigla itong huminto. Hindi ka makalapit dahil sa mutyang ito, bulong ni Dario habang pinipigilan ang sarili na manginig. Pero alam kong hindi ka titigil. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kuweba. Alam niyang oras na para humingi ng tulong. Pagdating niya sa may batong pamilyar, inusal niya ang parehong panalangin na sinabi niya noong una. Tagapagbantay ng likas na mundo, dinggin mo po ako. Sumiklab ang liwanag mula sa batong may hiwa sa gitna. At mula roon, muling lumitaw ang duwendeng maliit ngunit maliwanag ang anyo. May taglay itong liwanag na parang sinag ng araw, ngunit malamig at payapa. Dario, sambit ng duwende, nararamdaman kong may madilim na engkanto ang sumusunod sa'yo. Opo, hindi ko po alam kung ano siya, pero sinusundan niya ako.
at natatakot akong baka may masama siyang binabalak hindi lang sa akin kundi sa ibang tao rin. Sumeryoso ang duwende. Isa siyang tagabantay ng lilim, dating nilalang ng liwanag na pinili ang landas ng inggit at paninira. Matagal na niyang gustong angkinin ng mutya. Kapag napunta ito sa kanyang mga kamay, magagamit niya ang kapangyarihan nito upang baluktutin ang kagubatan at paikutin sa kanyang kagustuhan ang mga halaman, hayop at maging mga tao. Nais ko po itong protektahan, sagot ni Dario. Pero paano ko siya mapipigilan? Muling nagsalita ang duwende. May 3 bagay kang kailangang gawin. Una, buuin mo ang bakod ng katapatan gamit ang mga hibla ng sinseridad. Abaka mula sa puso, hindi komersyo. Ikalawa, gumawa ka ng duyan ng alon, isang duyan na may disenyo ng tubig at hangin upang ipakita ang pagkilala sa mga batas ng kalikasan. At ikatlo, huminto ang duwende. Ano po ang ikatlo? Tanong ni Dario. Magtungo ka sa punong uwak sa gitna ng gubat ng lihim. Doon mo matatagpuan ang isang nilalang na minsang naging tagapangalaga ng kagubatan, si matandang paru-paro. Siya lamang ang makapagsasabi kung paano tuluyang matatalo ang nilalang na sumusunod sa iyo. Hindi ba't mapanganib sa lugar na iyon? Tanong ni Dario. Mapanganib? Oo, sagot ng duwende. Ngunit kailangan mong harapin ang panganib upang mapanatili ang balanse. Tandaan mo ito, Dario. Ang taong ginagabayan ng liwanag ay sinusubok ng dilim hindi para siya'y mapahamak kundi para tumibay. Tumango si Dario. Sa kabila ng takot, dama niyang lumalakas ang kanyang loob. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, agad siyang naghanda. Pinili niya ang pinakamagagandang hibla ng abaka at sinimulan ang paghabi ng isang bagay na hindi lang gamit, kundi pananggalang. Ang gabi dumarating na naman at sa dilim muling lumilitaw ang aninong walang mata. Pero sa puso ni Dario, nagsisimula ng magningning ang tapang. Bago pa man sumikat ang araw, abala na si Dario sa kanyang munting silungan. Sa tabi niya ay nakasalansan ang mga hibla ng abaka, manipis, buo at pinatuyo sa lilim ng araw. Ngunit hindi ito karaniwang abaka. Ang mga ito ay piniling mabuti, galing pa sa pinakalumang puno sa kanilang gubat na ayon kay Mang Kaloy ay sumisipsip ng katapatan at kabutihan ng kalikasan sa bawat hibla nito. Inihanda ni Dario ang kanyang mga kasangkapan, isang lumang talim na pamana pa ng kanyang lolo, isang payak na pandikit mula sa dagta ng kahoy, at ang mutya ng gubat na isinabit niya sa kanyang dibdib upang gabayan siya sa bawat hakbang. Habang naghahabi ng bakod, nagdasal siya sa kanyang isipan. Ang bawat hibla, ilalaan ko sa kabutihan. Ang bawat buhol, tataliin ko ng katapatan. At ang bawat sulok ng bakod na ito, magsisilbing bantay ng aking tahanan at ng mutya. Makailang ulit siyang nagkamali sa paghabi. Ang ilang bahagi ng bakod ay biglang nagkakalas, para bang may hindi nakikitang puwersang humaharang. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya, hindi sapat ang kagalingan sa kamay. Dapat ding dalisay ang puso. Habang lumilipas ang mga oras, nararamdaman niyang lumalalim ang koneksyon niya sa kanyang ginagawa. Hindi lamang ito isang bakod, ito ay representasyon ng kanyang hangarin na protektahan ang kabutihan laban sa kasamaan. Pagkalipas ng ilang araw at gabi na halos walang tulog, natapos din ni Dario ang bakod. Isa itong obra ng disiplina at puso, hugis bilog, gaya ng araw at may ukit ng mga alon at bulaklak sa bawat haligi. Sa gitna, may kahoy na pinagsama-sama at inilukob sa nilinis na bato na tinapyas mula sa sapa. Doon niya ikakabit ang mutya ng gubat. Pagkabit niya ng mutya sa gitna ng bakod,
Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Hindi ito nakakasilaw, ngunit ramdam niya sa balat ang init nito. Hindi init ng apoy, kundi init ng pagyakap, ng pangakong proteksyon. Ngunit sa pagputok ng liwanag ay sumabog din ang isang kakaibang hangin mula sa labas. Mula sa gilid ng gubat ay narinig niya ang isang malalim at punit na tinig. Hindi mo ako mapipigilan sa ganyang laruan, binata. Hindi lahat ng bakod ay kayang hadlangan ang uhaw sa kapangyarihan. Nang tumingin siya sa paligid, walang nilalang na nakita. Ngunit may bahid ng asul na usok sa hangin at alam niyang dumalaw na naman ang tagabantay ng lilim. Hindi siya dapat magtagal. Kailangan na niyang simulan ang paggawa ng ikalawang kailangang bagay, ang duyan ng alon. Kinabukasan, dinala niya ang ilan sa kanyang mga pinakamahusay na disenyo ng duyan. Ngunit wala sa mga ito ang katumbas ng hinihingi ng duwende. Isang duyan na hindi lamang pampatulog, kundi sumasalamin sa daloy ng hangin at tubig. Isang simbolo ng balanse ng mundo. Kaya't muli siyang bumalik sa gubat. Dito, nagsimula siyang magmasid. Paano ang tubig sa ilog ay umaagos sa pagitan ng mga bato? Paano ang hangin ay umiikot sa dahon ng saging? Paano ang sanga ay lumalaban ngunit sumusunod rin sa lakas ng kalikasan? Iyon ang inspirasyon niya. Gagamit siya ng tela galing sa mga dahon ng abaka at hibla ng palapa ng niyog. Maghahabi siya ng hugis alon. Maglalagay ng salamin sa gitna upang ang liwanag ng buwan ay maipinta sa duyan sa tuwing gabi. At lalagyan niya ito ng disenyo ng isang mata, ang matang mulat sa pagkakaisa ng lahat ng nilalang. Habang sinisimulan niya ang paghahabi ng duyan, ramdam niyang lumalalim ang kanyang koneksyon sa mga lihim ng kalikasan. Ngunit sa likod ng kanyang pag-iisa, isang pares ng pulang mata ang tahimik na nagmamasid sa dilim. Tahimik ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin habang tinatapos ni Dario ang kanyang obra, ang duyan ng alon. Ilang araw na rin siyang halos hindi natutulog, abala sa pagkuha ng tamang hibla ng palapa, maingat sa bawat buhol at habi. Hindi basta tela ang kanyang ginagamit, kundi pinaghalong hibla ng abaka at manipis na sinulid na galing sa balat ng punong saging. Pinainitan, pinatuyo, at inalay sa liwanag ng buwan bago ginamit. Sa gitna ng duyan, may pabilog na bahagi, isang bilugang salamin na gawa sa buhangin ng ilog, pinakintab sa pamamagitan ng tuyong balat ng kabibe. Kapag tinamaan ito ng liwanag ng buwan o araw, kumikislap ito na parang tubig na gumagalaw. Hindi ito karaniwang duyan. Sa bawat paggalaw ng hangin, sumasabay itong umindayog na parang alon ng dagat, isang simbolo ng kapayapaan, pagdaloy at pagkilala sa ritmo ng mundo. Sa tuwing natutulog siya sa ilalim nito, may naririnig siyang tila himig ng dagat kahit wala namang tubig sa paligid. At sa bawat paggising niya, pakiramdam niya ay mas tumitibay ang koneksyon niya sa kagubatan, sa mga lihim na hindi basta nakikita ng karaniwang mata. Isang gabi habang sinusubukan niya ang duyan sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng kanyang bahay, muling dumalaw ang duwende. "Napakaganda, Dario," wika nito habang nakangiti. "Ito ang tunay na duyan ng alon. Sa pamamagitan nito, mapapakalma mo ang mga nilalang ng hangin at tubig, pati na rin ang mga espiritu ng gubat na gising kapag gabi." Napaupo si Dario. "2 na po sa mga kailangan ang nagawa ko. Ano po ang susunod?" Tumahimik ang duwende sandali. "Panahon na para puntahan mo ang punong uwak. Naghihintay na roon ang matandang paru-paro, ang huling tagapag-ingat ng karunungan, bago siya tuluyang maglaho sa mundo ng mga di nakikita." Napakunot ang noo ni Dario. Delikado raw po roon. Walang taong pumapasok doon nang hindi naliligaw o nawawala. "Wala ngang bumabalik," sagot ng duwende, "maliban sa mga may dalang mutya ng layunin at puso ng kabutihan.
Bitbitin mo ang mutya ng gubat at isuot mo ang duyan ng alon sa iyong likod. Gamitin mo rin ang isang bahagi ng bakod ng katapatan bilang sinturon, hindi para lumaban, kundi para maalala mo kung bakit ka lumalaban. Tumango si Dario. Bagamat may kaba sa kanyang dibdib, alam niyang kailangan niyang ituloy ang misyon. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng mga susunod na tagapangalaga ng kagubatan at para hindi na magtagumpay ang nilalang ng dilim. Kinabukasan, maagang naglakbay si Dario. Dala ang kanyang maliit na bag, ang mutya sa kanyang leeg, ang piraso ng bakod bilang sinturon at ang duyan na nakayapos sa kanyang likod. Dumaan siya sa masukal na bahagi ng gubat at bawat hakbang niya ay sinusundan ng tila kaluskos. Hindi niya alam kung ito ba'y hayop, hangin o ang aninong patuloy na sumusunod sa kanya mula pa noon. Makalipas ang halos isang buong araw ng paglalakad, narating niya ang paanan ng isang matandang puno. Malaki ito at halos kayang takpan ang buong palayan kung ito'y lumago sa gitna ng bukid. Ang mga sanga nito ay puno ng mga itim na uwak. Nakatingin lahat sa kanya. Tahimik, hindi gumagalaw, parang mga estatwa. Lumapit siya at huminga ng malalim. Matandang paru-paro, sigaw niya. Ako po si Dario, tagahabi, tagapangalaga ng kagubatan. Ako po ay humihingi ng gabay. Maya-maya, bumukas ang katawan ng punong ugat at mula roon ay unti-unting lumabas ang isang nilalang, isang matandang babae, may pakpak ng paru-paro sa likod at may mga mata na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Alam ko ang iyong layunin, Dario, sabi nito. Ngunit bago mo makuha ang huling karunungan, kailangang harapin mo ang sarili mong takot. Handa po ako, sagot ni Dario. Hindi ang lakas ng braso o talas ng isip ang susubukin ko, kundi ang katatagan ng puso mo. Biglang nagbago ang paligid. Nawala ang punong uwak. Nawala ang matandang paru-paro. Napalingon si Dario at nagulat. Nasa gitna siya ngayon ng kanyang tahanan, ngunit sinunog, winasak at puno ng abo. Sa harapan niya, nakaluhod ang kanyang ina, umiiyak, habang isang aninong may pulang mata ang lumulutang sa likod nito. Piliin mo, sambit ng tinig sa kanyang likuran. Ililigtas mo ba ang minamahal mo? O itutuloy mo ang misyon para sa lahat? Nanginginig si Dario. Ngunit sa kanyang dibdib, nagliwanag ang mutya ng gubat at ang duyan ng alon sa kanyang likod ay gumalaw na para bang hangin ng liwanag. Huminga siya ng malalim at tumugon. Ang magliligtas sa isa ay sarili, ang magliligtas sa lahat ay puso. Isang matinding liwanag ang sumabog. Pagmulat ng mga mata ni Dario, tila isang bagong mundo ang kanyang kinalalagyan. Nasa isang mataas na burol siya ngayon, sa isang lugar kung saan ang lupa ay may kulay asul na parang langit. At ang mga halaman ay kumikislap ng ginto at berde. Ang hangin ay malamig ngunit magaan, at ang mga bulaklak ay tila umiindak sa isang musika na tanging puso lang ang nakakakarinig. Mula sa ulap ay dahan-dahang bumaba ang matandang paru-paro. Ngayoy hindi na isang matandang babae, kundi isang diwata ng liwanag. Ang kanyang mga pakpak ay punong-puno ng mga simbolo ng panahon at sa kanyang mga mata ay ang anyo ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dario, sabi niya, ang pagsubok mo ay higit pa sa katapangan. Ito ay pagtanggap. Hindi lahat ng laban ay panalo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong tumindig sa kabila ng pagkatalo at manatiling mabuti. Lumuhod si Dario sa harapan ng diwata. Ano po ang huling karunungan na dapat kong matutunan? Ngumiti ang matandang paru-paro. Ito ang huling lihim.
Ang galing at talino ng isang tao ay nawawalan ng halaga kung walang kababaang loob at malasakit sa kapwa. At ang tunay na lakas ng sining mo, ang paggawa ng basket at duyan, ay hindi lamang sa gamit nito, kundi sa alaala at damdaming ibinubuhos mo sa bawat hibla. Isinilid ng diwata sa puso ni Dario ang huling karunungan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng liwanag sa kanyang katawan, parang ilog na may kapayapaan. Ang kanyang mga kamay ay tila mas sensitibo na ngayon, kayang damhin ang tibok ng kahoy, ang lungkot ng dahon, at ang tuwa ng sinulid. Inabot sa kanya ng matandang paru-paro ang huling regalo, isang hibla ng liwanag na parang sinulid, ngunit hindi kailanman mapuputol o masisira. Ito ang tinatawag naming hibla ng diwa. Gamitin mo ito sa iyong susunod na obra at magiging gabay ito ng mga darating na henerasyon. Naglakad si Dario pauwi sa kanyang baryo, dala ang bagong pag-asa, bagong kakayahan, at mas matatag na puso. Ngunit bago siya tuluyang makalabas sa mahiwagang gubat, muling nagpakita ang mabuting duwende. "Dario, anong iyong natutunan?" tanong nito. Sumagot ang binata na hindi sapat ang galing at diskarteng alam ko sa paggawa ng basket at duyan. Ang pinakamahalaga ay kung paano ito makatutulong sa kapwa at paano ito magbibigay inspirasyon sa iba. Ang pinakamagandang duyan ay yung duyang kayang tumanggap ng pagod ng iba. Ang pinakamahusay na basket ay yung basket na kaya mong punuin, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Tumango ang duwende, nakangiting may galak sa puso. "Higit pa sa inaasahan ko, Dario. Isa ka ng ganap na tagahabi ng diwa." Pagbalik niya sa baryo, sinalubong si Dario ng mga tao. Gulat sila sa anyo niya, tila ba nagliwanag ang kanyang presensya. Ipinakita niya ang kanyang bagong basket, gawa mula sa hibla ng liwanag. Ibinahagi niya ang kanyang bagong kaalaman sa mga kabataan. Tinuruan niya silang gumawa ng duyan, hindi lang gamit ang kamay kundi pati puso. Lumaganap ang balita tungkol sa mahiwagang binata, ngunit hindi siya naging mayabang. Sa halip, nagtayo siya ng isang maliit na paaralan ng habi at diwa, kung saan kahit ang pinakahamak ay tinuturuan kung paano makahanap ng halaga sa kanilang sariling gawang kamay. Ngunit sa gitna ng tagumpay at katahimikan, may gumagalaw sa malalayong bahagi ng kagubatan. Isang aninong may pulang mata ang muling gumising mula sa kanyang pagkakahimlay. Alam niyang buhay pa si Dario, at alam din niyang ang hibla ng diwa ang susi para tuluyang mapuksa ang kanyang kapangyarihan. Muli, tumingin ang duwende sa malayo. "Panibagong pagsubok ang darating, Dario," bulong niya. At hindi ito laban ng isa, kundi ng buong komunidad. Isang gabi, nagising si Dario mula sa isang panaginip na tila totoong-totoo. Nakita niya ang baryo nilang nasusunog, ang mga duyan na kanyang ginawa ay naging abo, at ang mga basket ay nilamon ng itim na usok. Sa gitna ng apoy, isang nilalang ang lumitaw, isang dambuhalang itim na duwende na may mga pulang matang naglalagablab. Ito ang dating duwendeng itinakwil ng kabutihan, si Anlawon, isang engkantong nais sakupin ang puso ng tao gamit ang kasakiman, inggit at takot. Nagbalik na siya, bulong ng mabuting duwende, nang kausapin siya kinabukasan, at ang unang pupuntiryahin niya ay ang hibla ng liwanag na nasa iyo, sapagkat sa pagwasak sa sining mo, mawawasak din ang kabutihan ng puso ng iyong baryo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Dario. Tinipon niya ang lahat ng taga-baryo, pati ang mga matatanda at mga batang noon ay kanyang tinuruan. "Darating ang kadiliman," wika niya. "Ngunit hindi tayo dapat matakot. Sa ating pagkakaisa at malasakit sa isa't isa, mapoprotektahan natin ang liwanag." Gamit ang mga duyan, basket at mga telang hinabi ng kabutihang intensyon, gumawa sila ng depensa. Binalot nila ang bawat bahay ng tela ng pag-asa
mga disenyo at habi na pinuno ng alaala, dasal at pangarap ng bawat isa. At sa gitna ng plaza, itinaas ni Dario ang huling obra, isang dambuhalang duyan na yari sa hibla ng diwa. Ito ang ating huling tanggulan. Dito natin ilalagak ang kabutihan ng ating puso. Sumapit ang gabing pinakakinatatakutan. Tumindig mula sa pusod ng kagubatan si Anlawon, kasunod ang mga itim na duwending tagasunod niya. Ang kanyang tinig ay gaya ng kulog at bawat hakbang niya ay yumanig sa lupa. Tigilan niyo ang kahibangan, walang saysay ang sining. Ang paggawa ay walang kabuluhan, ang mahalagay kapangyarihan, pagmamay-ari at takot. Ngunit tumindig si Dario. Nagkakamali ka, Anlawon. Ang kamay na gumagawa ay kamay na nagmamahal. At ang puso naming magkakapitbahay ay pusong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Mula sa kanyang obra, lumabas ang liwanag. Isa-isang kumislap ang mga duyan at basket sa buong baryo at naging tanglaw sa gabi. Nagsimulang manghina si Anlawon. Bawat pagliwanag ay tila apoy na tumutusta sa kanyang kadiliman. Hindi kayo mananalo, sigaw ni Anlawon. Ngunit sa gitna ng lahat, isang matandang babae ang lumapit, ang matandang paru-paro kasama ang mabuting duwende. Ngayon, Anlawon, wika nila, ang liwanag ay hindi mo na kayang talunin, sapagkat ito'y hindi lang nasa kamay ni Dario, kundi nasa puso ng bawat isa sa baryong ito. Sa isang huling sigaw, naglaho si Anlawon sa isang ulap ng usok. Ang kadiliman ay tila naubos na langis, at ang liwanag ay nanatiling nagliliyab sa mga puso ng tao. Matapos ang laban, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit hindi na ito gaya ng dati. Mas malalim na ngayon ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang paggawa ng basket at duyan ay hindi na lamang hanap buhay, kundi sining na may kasaysayan ng tagumpay. Si Dario ay hindi na tinatawag lang na tagagawa. Siya na ngayon ay tinuturing na tagapag-ingat ng diwa. At ang paaralan ng habi at diwa ay lumawak, umabot sa kalapit baryo at pati sa mga lungsod. Ang kanyang sining ay naging inspirasyon sa maraming kabataan. Isang gabi, habang nakaupo si Dario sa ilalim ng punong mangga, kung saan siya unang nakita ng mabuting duwende, dumapo sa kanyang kamay ang isang maliit na paru-paro. Ito'y bulong ng diwata. Sa bawat sinulid ng kabutihan, may hinahabi tayong kinabukasang hindi kailanman mapupunit ng dilim. At si Dario, ang binatang matalino at madiskarte na gumawa ng mga duyan at basket, ay hindi na lamang basta isang manggagawa. Siya ay alamat na, hindi dahil sa tapang o galing lamang, kundi dahil sa kanyang puso. Wakas.